fingerlings, kung gusto nyo po, mag-PM po kayo sa akin at i-refer ko po kayo dito sa mga takuhan na to kay Engineer Rojas Fish Farm. Sa inyo lahat, samahan nyo kami sa isang araw na magkain ako wala din sa Manok. Kung dati, dito yaw di camera ang ginagamit sa paggabiyahe ng fingerlings papunta ng Tabango ng Batangas. Ngayon nagkagamit tayo ng bangka at ng truck para ibiyahe yung mga fingerlings na almost 320,000 mula dito sa Malolos papunta dahil may order ng fingerlings. Itong fingerlings na haharvestin natin ngayon ay dadalhin sa Batangas at ito ay gagamit sila ng tracking na tinatawag na tracking. O eto, dito naman natin kakarga yung mga fingerlings dito sa bangka natin. Kaya tayo sa Barangay Masilig kung saan kukuhanin yung order na fingerlings na umaabot ng 320,000. Kaya tayo sa Barangay Masilig dito sa Engineer Fish Farm Rojas dito sa Malolos, Bulacan. Ito yung mga trabahador dito ng mga nag-aaboy ng mga binhi. At medyo malapit-lapit na. At mamaya titingnan natin gaano kalaki yung mga fingerlings na order ngayon dito sa palaisda ni Parent Pedic dito sa itong mga fingerlings na o-order ngayon ay almost 28 days lang kaya medyo maliliit na. At lulusong tayo doon na nakita natin yung pag-aaboy nila. Good morning! Malalim doon kaya dito ako bumaba. Yeah! Na-extra kaya yata dyan. Oh, eto tayo ngayon at ahawak tayo ng lambat. Medyo maliliit pa yung mga fingerlings dahil mga 28 days lang ito. Kaso may order nga kaya kailangan din na labas na. Okay. Morning. Dito daw tayo kay tatay. Ano sasabihin mo tayo? Shoutout sa mga tiga-Bataan. Tiga-Bataan. Tiga-Balanga. Tsaka sa misis ko. Kado, eto na ako. Artista na. Salamat po kay Boss Kadoy at sa shoutout daw po sa kanyang misis. Si ano pangalan ng misis? Rosemary. Kay Ma'am Rosemary. Ayan, shoutout po. Tsaka mga tiga-Balanga. Shoutout. Ito yung mga fingerlings na inalagaan lang sa loob ng 20 days. Sumusuka to ng mga 2 hanggang 2.5 pulgada lamang. Meron ding sumasalit na 3 pulgada. Ito yung sample ng fingerlings na may sukat na 2 hanggang 2.5 pulgada. Kukuha sila tayo ng sample ngayon at bibilang sila ng isang tray para pagbatayan kung ilang piraso yung karga ng bawat isang tray. Medyo maliit lang yung panakan na gagamitin nila. Dito ko hawak. Umpisahan natin bilangin yung isang takal na fingerlings. Dito nga ibabatay na kung ilan yung kukuhanin ng fingerlings. Kung 300,000, ibabatay kung ilang tray ang kukunin nila. Kalyo. Kalyo. Isa. Kalyo. Anyo. Eto may load na tayong tubig. Itong ganito kalaking bangkay, kakargahan niya ng 320,000 na piraso ng fingerlings. Medyo marami-rami yun.
At ito ay iriripa ko, itatracking doon sa Panansahan para dalhin sa Batangas. Ayan. Magsisimula na tayo magkarga ng fingerlings. Medyo marami-rami din yung ating ikakarga doon sa baba. 2. Dito pare, sakto. 3. Sobra. Sabi nga pag silipot, magdagdag nga araw eh. 5. Oops. Di 140 lang yung tray. 14. Ayun pa sa likod. Ayun pa sa likod. 15. Hindi nakakontra na ako. Baka di magkatatakbo. Abot pa ng isang hulog. Pare Pedek. Hanggang makakaulo. Sasamahan natin si Boss Ramon Bukawi sa Panansahan at samahan nyo kaming magbiyahe ng fingerlings sa Panansahan. Samahan nyo kami magbiyahe ng almost 30 minutes mula dito sa Masili papunta sa Panansahan. Medyo sandali lang ito at samahan nyo kami. Gandang umaga. Salamat ha! May palaisda ka dyan sa Batangas, Gardona o sa Tabang. Kailangan nyo po ng fingerlings. PM po kayo at ito i-deliver sa inyo. Saan po kayo nararo. Iikot yung bangka na to dahil ibabalasa yung tubig para mabalanse yung tubig para maadap agad ng mga fingerlings yung mga tubig dito sa loob ng bangka. Kapalitan natin ng medyo sariwang tubig para maging kondisyon ng mga isda sa pagbiyahe.
nagbabalasa sila ng tubig ngayon. Ibig sabihin, yung tubig na nanggaling doon sa pinagkuha natin ng fingerlings, babasalin natin na sariwang tubig na kasi ito mas medyo malapit tayo sa dagat, medyo sariwa na itong tubig para maging maganda ang kondisyon ng mga fingerlings na nakalagay dito sa medyo malapit-lapit na tayo, mga 5 minutes na lang naroon tayo sa pupuntahan natin. Medyo maganda-ganda naman yung condition ng ating mga fingerling sa bangka. At pagkatapos nito ay ilalagay nga sa rate of track. Yung iba naman po ipa-plastic o ite-tray. Lalagyan yung plastic ng oxygen at ilalagay sa tray. At ito ay biyabiyahin dito sa Batangas. Tayo dun sa Panasan kung dito natin itatracking itong mga fingerlings dito para dalhin dun sa Batangas. Ito na tayo dun sa bahay nung may-ari ng mga palaisda na nag-aalaga ng mga fingerlings. Kung nagustuhan itong video namin na to, pakishare nyo rin ito. Maraming salamat. God bless you.